Ngayong araw nga aalis na uli ang daddy kaya maaga kami umalis ng bahay. Maaga nga namin siya ihahatid sa terminal at antok pa nga si Kaden dyan dahil umalis kami ng bahay nang tulog pa siya. Pero nagising naman din si Kaden habang nasa biyahe kami. Mga 6 AM nga yan kaya medyo wala pang traffic habang papunta kami ng terminal. Pagkadating nga namin dito sa terminal ay tinatanong ni daddy si Kaden kung ano ang gustong pasalubong pagbalik niya. Hindi din naman nagalit si Kaden nung nagbabay na ang kanyang daddy dahil siguro nasanay na din siya sa routine namin every month. Every month nga ay hinahatid namin si daddy dito sa terminal kaya alam na ni Kaden na mangyayari. Nagbiyahe na nga lang si daddy dahil sanay naman siya at mabilis lang naman kapag biyahe. Malaki nga din ang magagastos namin kung every month ay hatid sundo namin siya. Si daddy na din na may sabi na okay lang naman sa kanya dahil mabilis lang naman kapag biyahe. Umikot nga uli kami para makita ni Kaden si daddy at nandito na pala siya sa kabilang side. Nagpaalam na nga kami kay daddy para makauwi na ng bahay dahil magre-ready pa si Kaden for school. Niligoon ko nga lang siya at pinakain tapos dumiretso na kami sa school para ihatid siya. Eto nga yung araw ng huling practice nila bago mag-Teacher's Day kaya di na siya naka-uniform. Mabilis lang naman siya sa school kaya sinundo na rin namin agad siya. Pagkadating nga namin ng bahay, pinatulog ko naman siya tapos ang kanyang daddy nga ay tumawag na sa akin. Nag-video call nga kami ni daddy at boarding na nga daw sila. 2 hours nga yung biyahe nila kaya mabilis lang din sila makakarating. Kinabukasan nga ay maaga naman kaming gumising ni Kaden dahil ito na nga yung araw ng Teacher's Day. Habang nga iniintay namin si mama sa car ay sabi ko sa kanya ay mag-picture muna kami. Malapit nga lang kami sa school at buti na nga lang ay wala masyadong traffic. Pagdating naman namin na hindi pa rin nagsisimula kaya si Kaden ay pinaupo na namin sa unahan. Little Mr. Engineer nga ang peg ni Kaden kaya binili ko na lang siya ng hard hat at pinagpolo na white. Maya-maya naman ay nag-start na din ang program at pinakauna nga si na Kaden nag-present. After naman ng program ay binigay na ni Kaden yung mga gift niya sa mga teachers niya. Nakakatuwa nga ito si Kaden dahil mukhang nag-e-enjoy naman siya sa school. Hindi ko nga sure kung siya yung pinakabata dito sa mga classmate niya. Pagkatapos nga ibigay ni Kaden yung mga gift niya sa mga teachers niya, ay umalis na rin kami dahil magla-lunchtime na nga rin yan at kumain na lang kami sa bahay. Nung hapon naman ay lumabas lang kami para magmerienda at dito nga kami nagpunta uli sa SM dahil ito lang yung malapit dito sa amin. Dito nga kami kumain sa Pizza Hut at ito nga si Kaden ay nagpabili agad sa akin ng Play-Doh. Pagkatapos naman ay dumiretso naman kami dito sa Dep Store dahil magko-coffee nga daw sina mama. Sina mama nga lang ang bumilit yung kapatid ko dahil hindi naman pwede sa akin to dahil nga buntis ako. So, yun lang muna. See you on next! Bye!